Tingnan nyo, ang payat ko na guys, oh. Oh, diba? bigla kang pumayat ka. Sobrang payat ko na. Wala akong maayos tulog, wala akong maayos na kain. Hindi ako makalunok. Dahil ko pa adik. Eh, may mga nagtatanong at saka may pinagchichismisan ka na bakit hindi ka humihingi daw ng tulong sa kuya mo? Alam mo, ganito yan. Kung hihingi ako ng tulong sa kuya ko, bibigyan ako ng tulong mo. Bakit hindi ako humihingi ng tulong sa kuya ko? Kahit bibigyan ako. Gusto ko magpakatotoo sa tao. Ayoko nang pekihin sila. Yung bahay ko, bakit ako nandito ngayon? Binenta ko yung bahay ko. Yung mga sasakyan mo. Yung mga sasakyan ko, wala na. So ano na lang natitira sa'yo? Wala na ang natitira sa akin. Sasakyan, wala na akong sasakyan. Ayun kuya, ganun talaga ang buhay, syempre. Guys, kung nababali-balita nyo, kanina lang may pinost si Kuya Awit dahil dun sa kanyang pagsisisi sa paglaro niya ng sugal na ang kanyang naipatalo ay 69 million. Ngayon, dito tayo ngayon sa bagong bahay niya. Kaya puntahan natin siya at interviewin natin ng kaunting kaalaman kung ano ba yung nangyari at ano yung mga pinagsisisihan na. Kuya! Hello! Pumasal kami dito para sa'yo. Thank you. Kasi sa pagdamay. Napanood kasi namin yung pinost mo kanina. Tapos, syempre madaming nalungkot. Tapos, madaming nang hinayang. Kasi, kawawa yung nangyari sa iyo. Syempre, kinakamusta nila kung ano ba talaga yung mga nangyari, ano yung napagsisihan mo, ano yung mga tumakbo sa isip mo nung nangyaring biglang lugmok ang buhay mo. Ganito kasi yun. First tayo sa nangyari sa akin. Ang gusto ko kasi, di ba meron akong pera. Ang gusto ko kasi palaguin siya. So yung goal ko na pera, pag nag-goal ko na yun, parang gusto ko mag-inap na sa lahat. Mag-inap na sa vlog, mag-inap na sa YouTube, mag-business na ako for family. Tapos tutok na ako sa pamilya. So yun. Napasugal tayo, nalulong. Ano yun kuya, yung mga sinasahod mo sa pagpo-promote mo ng sugal? Hindi, I mean, yung mga sinasahod ko sa Facebook, sa YouTube, yung pagpo-promote ng mga sinasugal, hindi, aminin natin sa hindi naman malaki yung bayad dyan. Ang bayad lang dyan, 50,000. Kahit malaki followers mo, alam na mga influencer yan, 50,000, 30,000. Saan ba tayo dumidepende? Sa commission lang. Oo naman, syempre. Diba? So, doon ako kumikita. So, ngayon, ayun kuya, ganun talaga ang buhay, syempre. Alam mo, lahat ng yan, kumbaga parang binigay lang ni Lord na, kumbaga parang, anong tawag doon? Trials. Hindi ganito kasi, nung natalo ako ng 69 million kasi mahigit talaga yung talo ko sa sugal. 4 months lang yun. Sa tagal kong pinag-ipunan yung pera na yun, halos ilang years yun. Simula nang nag-vlog ako, wala kang nakita na naghirap ako. Lahat yun pa-up. Yun ngayon, dahil natuto akong magsugal, nalulung ako. Eto na lumubog. Wala, halos putik na yan. Hindi pa ako magbebenta ng damit ngayon. Hindi ako At saka kuya, yung isang umantig sa talaga sa mga sinabi mo sa post mo kanina, yung mga taong parang napagkautangan ko. Oo, napagkautangan mo at saka yung mga kaibigan na parang ito masakit para sa akin eh. Hindi ko naman kailangan ng kaibigan para sa pera eh. Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko yung appearance kagaya nyo. Kagaya nyo, pumunta kayo dito, kinamusta nyo ako, sinadya nyo ako. Yung appearance lang ba na dadamayan nyo ako sa problema ko ngayon, papayuhan nyo ako, kung ano yung mga dapat kong gawin sa buhay ko, di ba? Pero ako, dahil naranas ko na to, umirap ako, wala, zero balance ako. Kung makikita nyo yung bangko ko, wala po talagang laman. Zero balance po. Ang laman lang po is 97 pesos. Yan po yan, totoo. Kaya ikaw, kung ibawa, ikaw, di ba, nagpo-promote din ako. Pero hindi naman ganun kalaki. Oo, tsaka itinigil ko na yun kuya. Hindi pa man nasasabi na parang kailangan itigil na ng influencer. Sadyang tumigil na ako. Kasi madami rin ako mga kaibigan na nalululong na din. Yun, ito nga, kagaya ko, isa ko. Ito naman payo ko. Kung ikaw, katulad niyan, may pera ka ngayon. Wag na wag ka magsusugal.
paalala ko rin po sa lahat ng viewers po niya, wag na po kayo magsugal. Sobrang hirap po malugmok sa pagsusugal. Ang hirap po kalaban yung sarili. Emosyon po kasi yung kalaban natin dito. So, nangangatal ako, pasensya na kasi naiiyak ako eh. Kumbaga, hindi ako sanay sa ganito yung parang... Sisimula uli. Hindi. Sanay ako sa magsimula. Hindi ako sanay yung parang ganito sa tao. Kasi kilala kang mapera. Hindi na dun eh. Kilala akong masiyahin, kilala akong medyo maangat, mayabang. Pero, hindi sa camera lang yun. Kilala nila akong ganun. Pero, yung iiyak sa kanila, parang ang hirap ipakita sa kanila yung ganitong sitwasyon ko. Actually, nahihiya ako eh. Kaya ayoko po talagang ilabas sa social media to. Pero kailangan ko po ilabas kasi gusto ko mailabas lahat. Kung ano na talaga ako, gusto ko magpakatotoo sa tao. Ayoko nang pegihin sila. Yung bahay ko, bakit ako nandito ngayon? Binenta ko yung bahay ko. Yung mga sasakyan mo. Yung mga sasakyan ko, wala na. So ano na lang natitira sa'yo? Wala na natitira sa akin. Sasakyan, wala na akong sasakyan. Nangihiram na lang ako ng sasakyan sa kuya ko. Motor nung Nicole. May mga nagtatanong at saka may pinagchichismisan ka na bakit hindi ka humihingi daw ng tulong sa kuya mo? Alam mo, ganito yan. Humihingi ako ng tulong sa kuya ko, bibigyan ako ng tulong mo. Bakit hindi ako humihingi ng tulong sa kuya ko? Kahit bibigyan ako. May paa, may kamay, may pamilya ako. Ayan, mga anak ko. Hindi ko ba kayang kumilos para sa pamilya ko, iaasa ko pa ba sa kuya ko? Ngayon, gumakayod ako, lumalaban akong patas, nagbebenta ako ng mga jacket ko, yung mga pre-love ko, yung mga ginamit ko, ibinebenta ko na lang. Para syempre, meron kaming pangkain araw-araw. Yun, so salamat din po pala sa mga tumulong sa akin at nagpahiram ng pera at pinagkautangan ko. Yung utang, tol, marami talaga akong pinagkautangan. Sobrang dami. May utang ako kay Norvin, kay Timbugo kayo, kay Doggy, may utang ako kay Doggy, kay Foreign Germs, may utang ako kay Erwin, kay Boss MC, kay Amy Sebastian, tapos sa kay Jonah Renz, may utang ako. Ano yung masasabi mo sa mga pinagkakautangan mo yun? Hindi, sa akin naman, bigyan lang nila ako ng time. Bigyan nila ako ng panahon para mabayaran ko sila. Kasi kung aaga rin naman nila ako at parang mape-pressure ako, mas lalong hindi ko magagawa yung mabayaran sila kasi nape-pressure ako, kumbaga hindi ako makakilos na maayos. So kaya ko naman lahat bayaran yun. So lahat ng mga yun, syempre parang nakamta mo na lahat, parang ang taas-taas mo na nun. Ano yung pinagsisisihan mo ngayon? Pinagsisisihan ko yung pagkakamali ko, yung pagsusugal. Mahirap talaga pagsugal, di ba? Kaya ano naman yung mapapayo mo dun sa mga tumigil muna mag-promote ng sugal? Actually, kung yung mga tumigil, yung mga tumigil muna. Tigil nyo na hanggang dulo. Pero kung pub core license naman yan at bahala kayo, kung ako di na muna ako di na ako magpo-promote talaga ng sugal kasi ranas ko yung nararanasan na nagsusugal sa akin. Nalulong, nasira pamilya, naghihirap. Isa lang, 3 lang ang pwepwestuhan natin. Kung di tayo makukulong, mawawalan tayo ng pamilya or mababaliw tayo, mapupunta tayo sa depression hanggang sa magpakamatay tayo. Death, makuhan, masira ang pamilya. 3 na yan. Yan yung pwede natin puntahan. Ako actually, meron akong may ako ngayon, may therapy ako ngayon. Magte-therapy ako ngayon, magpapa-therapy ako para yung mental health ko hindi rin masira. Kasi sobrang na-anxiety na ako, na-depress na ako. One time na isip ko, magpakamatay na lang. Naisip ko na yun. Pero nagpapalakas lang ng loob ko ngayon, yung asawa ko sa mga anak ko. Pag nakikita ko sila, hindi ko na kayang gawin. Pag nakikita ko yung mga anak ko sa yung asawa ko. Tsaka hanga na din ako sa pamilya mo talaga, tsaka lalo na kay ate, sa asawa mo. Siyempre hanggang ngayon kasama mo pa rin siya. Actually ganito yun yung asawa ko, hindi yan sa pagsusugal ko. Yung kinukonsinti ako. Against talaga siya. Oo, talaga siya. Matigas lang talaga yung ulo ko. Hindi ko siya napapakinggan. Pero kumbaga parang sana pala pinakinggan.
alam mo, minsan pala, tama pala yung mga babae, minsan tama pala yung sama natin. Kala lang natin, mabunga nga yan. Pero totoo pala yung mga sinasabi nila. Di ba? Halos nag-aaway na kami. Tapos, dadating sa punto na parang maghiwalay na kami. Pero ano sabi ng asawa ko, kaysa hiwalayan kita, ganyan na sitwasyon mo, hindi na lang at dadamayan kita. So, sunod, pag nakabangon ka, huwag mo nang ulitin. Second chance naman eh. Lahat naman ng tao nagkakamali. Pag di ka nagkamali, di ka matututo. Ganun lang yun, di ba? Sa kapayo ko lang, sa mga magiging kaibigan nyo, manap kayo ng mga kaibigan na hanggang dulo sa papakisamahan kayo. Kasi, pagka meron ka, nandun lang sila. Tulad yan, wala ako ngayon. Wala, may nakita ka, wala. Tsaka alam mo kuya, magaling ka, mabait ka, pag meron ka, hindi ka madamot. Hindi kaya talaga, babalik at babalik ang blessing. Sana ibigay ulit sa akin ni Lord. Kaya ngayon, nakakatuwa lang kasi nagpakatotoo ka sa lahat ng maraming tao. Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na talaga kaya. Kaya kami kanina, nung pinapanood namin talaga, kaya sabi namin, parang ang luwag-luwag kay kuya. Maluwag talaga, sobrang luwag sa akin. Alam mo kung bakit? Emosyon kasi yung kalabang ko dito eh. Sarili ko yung kalabang ko dito eh. Kapag tinatago ko to, lalong, alam mo ba, ilang araw na ako, ilang araw na akong umiiyak gabi-gabi. Oo, wala akong maayos tulog. Tingnan nyo, ang payat ko na guys, oh. Oh, diba? Biglang ang pumayat ka. Sobrang payat ko na. Wala akong maayos tulog, wala akong maayos na kain. Hindi ako makalunod. Dahil ko pa addict. Kasi, dahil nga sa stress at depression ko. So sa ngayon, ano yung pagpo-focusan mo? Paano ka magsisimula? Magpo-focus muna ako sa business ko, yung parang pre-love ko. Yung hindi ko nasosot na damit, binibenta ko. And kung bumili sila, yun, magla-live ako. Ganun. Yun muna yung pagpo-focus ako. Mag-focus ulit ako sa pag-vlog to. Mag-umpisa ulit ako sa zero. So ayun, sa YouTube. Kung susuportahan nyo po ulit ako, sana po, suportahan nyo po ulit ako. At kung hindi naman po, okay lang din po. Naiintindihan ko po kayo. Sana po sa mga taong nakakaintindi po, sana po supportahan niyo po ulit ako. Lahat po ng tao nagkakamali. At pag di ka nagkamali, di ka matuto. Salamat din kuya, grabe. Ako, babalik ang blessing sa'yo, promise. Diba? Kaya sa mga tao po talaga na nandyan at magsisimulang mag-try ng sugal, guys, umpisa pa lang, itigil na po natin yun dahil walang magandang may dudulot. Hindi mo iisipin kung magkano yung ipapanalo mo, ang iisipin mo lagi magkano yung ipatatalo mo. Diba? Kaya mag-ingat po tayong lahat at thank you so much. God bless kuya. Salamat. Thank you.